baka mamaya yung taong kausap mo, yun yung tumulong sa'yo balang araw. Kaya yun siguro yung pinaka number one na nakuha ko sa papa. Yun lang po, thank you. Ako naman, 5 years old pa lang ako, namatay na yung dad ko. So, hindi wala akong masyadong experience kasama yung dad ko. Pero narinig ko sa mama ko na yung papa ko nga masyadong matulungin. So, feeling ko yung isa sa nakuha ko sa kanya. And bata pa lang siya, nag-start na siya na paaralin yung sarili niya. So, very independent, which is parang ako din. So, feeling ko yung mga nakuha ko sa kanya. Ako, yung papa ko, naman yung papa ko, buong respeto kung nagpapasalamat ako sa kanya kung ano ako ngayon, siya nagturo sa akin. He's a really good advisor, good father, good provider. And above all, basically, kinroon niya na sa amin, magkakapatid, na magmahal ng buong puso. Yun lang po. Ako po nakuha ko sa tatay ko, diabetes. Dahil po namin. Hindi po kami okay ng daddy ko. Kaya nung shoot namin yung para kang papa mo, sobrang nahirapan ako kung ano yung i-imagine ko, ano yung iisipin ko sa loob kasi kailangan ko isipin na totoong tatay ko si Sir Mark Anthony. Which is, sabi ko, hindi kami okay nung daddy ko. Mayroon ko sila. Sige, sama natin si Direk para fun. Direk! Nako, mas marami akong namana sa nanay ko. Pero if there's one thing, siguro ang tatay ko napaka-expressive, napakagaling managalog. Ang tatay ko ay matulain, malalim magsalita. So I guess the gift of, conversing, very, paano ba yan? Napakasarap pakinggan ng pagsasalita ng tatay ko. I always try to copy that. Yun na lang siguro yung... Kaya pag sa amin, because my father, both my parents are teachers. So, ang nanay ko science teacher, ang tatay ko naman ay Filipino and PE din. So, I always try to mimic my father when it comes to, sa pakipag-usap sa tao, lagi akong kinokorek kapag may mga mali akong Tagalog na nasasabi, lalo na sa script. So, yun, ko sa tatay ko, poetic po ang tatay ko. Ang naman ako sa tatay ko yung pagiging chick boy. Yung pagiging mahilig sa Chicken Joy. Mabigyan mo sabi niyo po, mahilig ako sa Chicken Joy. Nahilig din po ako sa chicken joy. Ayos! Okay, thank you, Sir Mark. Okay, Miss Ruby, kayo pa. Ako siguro para kang papa mo. Hindi, una yung title, para kang papa mo. Gusto ko, it's very catchy bago ko sagutin ka lang. Kasi sa anak ko, lagi kong nasasambit yun. Pag kunwari naiinis ako o may gusto ko, para kang papa mo, laging ganon. So, dun pa lang sa title ng pelikula, ano siya, para nag-a-appeal sa maraming nanay, okay? Ngayon, now, answering the question, ano yung mga para kung papa mo na traits ko, siguro yung, kasi very strict ang tatay ko, disciplinarian, gano'n. Lahat kami noon, kami magkakapatid, ayaw namin masabihan na para kang dad, para kang papa mo. Ayaw namin kasi siya yung parang kontrabida dun sa bahay, gano'n. Parang siya yung bad cop palagi. So, nakakampi kami lahat sa nanay, sa mama ko, gano'n. But now, na lumaki na ako, matanda na ako, hindsight, na-realize ko, ang daming mga tinuro ng tatay ko na while he was teaching it, ayaw namin, nagre-rebel kami, pero yung pala yung mga tamang values. Ako po, siguro yung respeto po tsaka pakikisama. Ayun po yung feel ko na nakuha ko sa AirPods ko kasi yun ang turo niya sa akin na parang dapat sa bawat tao na makakilala mo, pantay-pantay pagdating sa respeto at pakikisama. Para walang lamangan. Ayun po. Ako kasi 11 years old ako nung namatay tatay ko, pero ang natatandaan ko talaga, yung tatay ko palaban.
At saka, siguro yun yung naman ako. And at the same time, ngayon ko lang ikukwento, hindi to alam ng mga kasama ko, pati ni Direk. Kaya napaka-interesting sa akin ng movie na to kasi yung tatay ko nagka-jowa din ng bading. Tapos, nagkataon pa na showing ang Para Kang Papa Mo December 13, which is birthday ng tatay ko. Kaya malapit sa akin tong pelikula to. Ayun, thank you. Tsaka bungal din yung tatay ko. Charot. Ako po, bali, hindi ko nakasama yung dad ko ever since. So ngayon ang ginagawa ko, yung 1 year, one boy, 5 years old siya. So, yung hindi ko na-experience sa dad ko, ayun ang pinapa-experience sa ano ko ngayon. So, I grew up all along by myself. So, thank you po. Okay, Sir Mark, you happy with the... Yeah, thank you. Okay, great. Maraming salamat. Maraming salamat for those questions. I'm sure we got to know everybody here a little bit more. Okay, next up, let's hear from Flo Galindez from Lionheart TV. Hello, good afternoon po. First muna po question ko kay Tita. Kasi mas nakilala ka namin in terms of yung mga heavy dramas, mga intense na from Langit-It, diba? Sobrang intense yun. The recent one that may movie ka pa. How does it feel or is it a challenge for you to jump from a heavy drama agad-agad to do a comedy movie? Hindi ko masasabing challenge kasi parang nag-enjoy talaga ako ng ginagawa namin to eh. Because si Direk naman ko makapagsalita kanina parang napaunlakan ko daw siya. Baliktad po. Ako din naman kasi gusto ko siyang makatrabaho. Okay, so sobrang excited ako first day pa lang namin. Tapos ang saya nila kasama nitong mga hashtag and popings. Sobrang nag-enjoy talaga ako. Grabe yung respeto nila sa akin. And yet, binabalahura din ako. I mean, gano'n. Yeah. So, ang saya sa set. And because of my co-actors and because of the direction of our director, hindi naging madali. Hindi naging mahirap yung from medyo mas kilala ako sa drama to shift to comedy. Ganon. At saka yung comedy ko naman kasi hindi ko ginagawang comedy. Parang gano'n. Yung attack ko, lang talaga yun. Natural pa rin. Parang hindi ako nagpapatawa. Ganon. Kung matawa kayo, thank you po. Ganon. Kung hindi ko siya sinasadyang gawing kakatawa. Thank you. To Juliana, kasi parang napapansin namin, parang naging favorite ka na ni Direk sa lahat ng mga projects niya. How does it feel? Or meron ka bang certain na tinatawag na parang Direk, gusto ko naman ng ganitong role? Or yung mga, pwede ba ako magpa-sex? May gano'n na ba tayong dinalangin dyan? Gusto ko sana sagutin kasi nag-react ko si Direk, wow, hindi, siyempre ako, lagi ko naman sinasabi kahit sa mga post ko, malaking pasasalamat ko kay Direk Daryl. Kasi yung pinakapangarap kong role, nabigay niya yun sa akin. Marami ako nakatrabaho mga director, marami ako nakatrabaho mga producer, nagsimula ako sa showbiz. Maraming nangako, pero isa lang yung tumupad. Si Direk Daryl yun yung movie Gluta. So mahal na mahal ko yung pelikula yun kasi dahil doon, kumbaga parang doon nagsimula yung friendship namin ni Direk. Doon ako nagsimulang lalo pang matuto kung ano pang kailangan kong matutunan when it comes to acting, ganyan. Kung sa paghihiling ng mga role na gusto kong maging role killer, siguro wala akong hihilingin kasi isang malaking karangalan na for me and isang malaking blessing na yung sa tuwing gagawa siya